So magsisimula na po tayo sa ating update. Ngayon po ay November 16, 2024. Ito po ang compilation ng lahat ng official announcement ng Civil Service Commission sa kanilang mga respective, ano ba yung redundant? Sa kanilang respective field offices and regional offices pagdating po sa method of application kung online o walk-in. At kung online man yan, saan ba natin mahagip ang mga link, kailan natin naabangan, at kung walk-in, saan tayo pipila, at ano ang duration niyan, and so on. Okay, so simulan po natin sa National Capital Region, and then pupunta tayo ng Region 1 all the way to Region 12. Pupunta tayo ng CAR, ng Caraga, ng CAR, ng BARM. Okay? So, let's see. Wait lang ha. Meron pa kasing gustong humabol. Ayan, so pumunta tayo sa NCR. Sa NCR po ay walk-in tayo sa lahat ng field offices sa buong NCR. So kung kayo po ay taga Quezon City, ayan, meron po tayong options dyan. Sabi ni Nelfen Ramos, good morning po. May online review po ba kayo? And paano po yung application nun sa inyo? Thank you po. Nelfen, meron po. Ongoing ang ating 3-month review hanggang February 1 po yan bago tayo mag-final coaching course. Paki-PM mo po kami sa EMV Learning and Development Center para makahabol ka sa ating sweldo sale. 50% off yan. Okay, so going back, dito po sa NCR, marami tayong options. Okay, so sino ba ang pwedeng mag-file sa NCR? Kahit po sino, kahit saang region kayo galing. Halimbawa, nahirapan kayong kumuha sa Region 4A, sa Region 4B, nahirapan kayo sa Region 3, nahirapan kayo kahit saan pa kayo galing, kahit sa Region 12 kayo galing. Pwede kayong pumunta ng NCR, dyan kayo mag-file, walk-in lang. No online registration needed, basta kompleto ang inyong mga document requirements. And paalala lang po, pag dito kayo nag-file, dito rin kayo magte-take ng exam. Okay? So, saan po ba ang testing centers ng NCR? Yan po ay sa Makati City, sa Quezon City, and sa Manila City. No? So, paano natin malalaman kung saan tayo doon mag-exam? Well, ideally, kung kayo po ay sa Pasay, Parañaque, Taguig, Alabang, kung dyan kayo nag-file, most likely, ideally, sa Manila kayo mag-exam. Pero kapag napuno na dyan, pwedeng sa Makati kayo mag-exam, pwedeng sa Quezon City rin kayo mag-exam. Okay? So, yan po ang mga testing center ng NCR. So, saan ba tayo pwedeng mag-file? So, bibit-bitin nyo lang yung requirements ninyo, ha? Mamaya, titingnan natin yung requirements specifications, document requirement specifications. Okay? So let me just double check if I've got it right. O tama, ang filing centers ng NCR ay Quezon City, Makati City, and Manila City. So kung kayo po ay taga QC o malapit kayo sa QC, like taga Ortig, taga Pasig kayo, taga Mandaluyong kayo, pwede kayo mag-file dito sa BIR, pati mga taga Marikina. Yan po ay nasa room 210, second floor, Bureau of Internal Revenue, National Office Building sa Agham Road, Quezon City. Pwede rin kayo sa COA or Commission on Audit. Meron pong CSC Field Office dyan. Yan ay nasa room B, COA Sports and Cultural Center, COA Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City. Sa House of Representatives, pwede rin dyan sa basement, North Wing, House of Representatives, Constitution Hills, Quezon City. Sa Department of Interior and Local Government rather, ang CSEO office po dyan ay nasa 23rd floor, DILG Napolcom Center Building, EDSA Corner, Quezon Avenue, Quezon City. Pwede rin kayong pumunta sa Bureau of Fire Protection. Yan po ay nasa Agham Road, Barangay Bagong Pag-asa, Diliman City. Sa National Irrigation Administration or NIA, yan po ay nasa 4th floor ng IEC Building, NIA Compound, National Irrigation Administration sa may EDSA, Diliman, Quezon City. Hindi pa tayo tapos sa QC, meron pa. Pwede rin po kayong pumunta sa UP Diliman. Ang CSC Field Office ay nandyan po sa room 107, ground floor ng National Engineering Center or NEC, yung Uwinyo Hall. Sa may Agoncillo Street Corner, Osmeña Avenue, sa UP Diliman, Quezon City. Pwede rin kayong pumunta dyan sa may Camp General Emilio Aguinaldo, sa may Boni Serrano Street, Quezon City. Pagpunta nyo dyan, hanapin yung Department of National Defense or sabihin nyo saan po dito yung Civil Service Commission. Okay, pwede kayong pumunta dyan. Mag-MRT kayo, baba kayo ng Boni Serrano. Okay, pwede rin kayong pumunta sa DENR. Good morning, Virgie.
DENR, yan po ay nasa second floor, warehouse building, DENR compound, Visayas Avenue, Diliman, Quezon City. At pwede rin kayo sa Department of Agriculture or DA. Yan po ay nasa second floor, DA PCAF building, Department of Agriculture, Elliptical Road, Diliman, Quezon City. At doon din naman po sa Camp Crame, meron din pong TSC Field Office dyan. Yan po ay nasa second floor, DPRM Annex Building, General J. De Los Reyes Street, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. So ito pong Camp General Emilio Aguinaldo at Camp Crame, magkatapat lang po yan sa EDSA. So kung halimbawa man nag-MRT kayo, nagkamali kayo ng baba, pwede po kayong tumawid kahit saan. Ano po? Kasi pareho silang merong CSC Field Office. Kung kayo naman po ay malapit sa Makati, kung taga, well, Makati, Taguig, ganyan, no? Pwede kayong pumunta sa Makati City Hall. Yan po ay nasa 9th floor, Building 2 ng Makati City Hall, JP Rizal Street, Barangay Poblacion, Makati City. Pwede rin po kayong sumadya sa DBP or Development Bank of the Philippines. Yan po ay nasa 4th floor, DBP Building, Senator Hill, Puyat Avenue, corner Makati Avenue, Makati City. Para naman po sa mga taga Norte, no, Caloocan City, pwede po kayong pumunta sa New Caloocan City Hall. Yan po ay nasa 8th Street, corner 8th Avenue ng Grace Park East, Caloocan City. Kung kayo naman po ay nasa South, katulad ko, taga Cavite ako, mga taga Calabarzon, pwede kayong pumunta sa Parañaque City Colleges. Taga Las Piñas kayo, pwede kayo dyan. Yan ay nasa College North Wing Building, ground floor, room 103 and 105, Coastal Road, corner Victor Medina Street, Parañaque City. So screenshot nyo na lang po yung mga address para sure kayo, no? So pwede kayong mag-walk-in dito sa mga sinasabi kong field offices anytime or any day from November 19, 2024 to January 3, 2025 until slots last. Kasi noon pong huling filing ng August ay nagkaroon na po sila ng limitation ng slots. So kung ako po sa inyo, agahan nyo na pong mag-file. Huwag niyong hintayin yung January 3. Sa mga taga-Tagig po at saka Pasay, meron tayong tatlong options dyan. Sa Tagig, meron tayong 2 filing center. Sa TESDA po, pwede kayong pumunta sa TESDA Complex, East Service Road, South Superhighway, Taguig City. Good luck na lang po talaga sa traffic dyan. Tiyagaan na lang. Pwede rin kayo sa DOST or Department of Science and Technology. Ang CSE Field Office dyan ay nasa 4th floor ng Philippine Textile Research Institute Building, DOST Compound, Bikutan, Taguig City. Sa mga taga-Pasay po, pwede nyong sadyain ang GSIS. Yan po ay nasa 3rd floor, Core F Building, GSIS Financial Center, Pasay City. Sa Manila naman po, meron tayong 4 na venue dyan. Pwede tayo sa Department of Public Works and Highways. Sorry po sa kulang na public na salita dito, no? Or DPWH. Ang CSE Field Office ay nasa 2nd floor, mezzanine. DPWH Central Office, Bonifacio Drive, Port Area, Manila. Pwede kayong pumunta sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa mga malapit sa Malate, yan po ay nasa EDPC Building, BSP Complex, Malate, Manila. Sa malapit sa Santa Cruz, pwede po kayong sumadya sa Department of Health or DOH. Ang CSC Field Office ay nasa room 107, ground floor, building 12, San Lazaro Compound, Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. At kung trip nyo naman, pwede rin kayong pumunta sa Office of the President. Meron pong CSC Field Office dyan, nasa room 114, Mabini Building, Malacanang, Manila. So susunod naman po ay Region 1, no? Pero bago po yan, dun sa mga nagtatanong kung meron tayong review, meron po ongoing ang enrollment natin sa ating 3-month CSE online review. Nagsimula ito ng ating modular activities noong October 22 at yung mga Zoom sessions natin nagsimula ng November 5 hanggang February 1 po ang ating klase, no? Pwede kayong makapulot ng napakarami at practical, easy to understand na math and English hacks, analytical data techniques para sa mga prof, clerical operation strategies para sa sub-prof. Meron niyang kasamang class recordings, 24 hours, 7 days a week na access sa Google Classroom hanggang March 2, 2025.
Meron niyang mga online quizzes with answer keys. Unlimited attempts po yan. Meron tayong test-taking strategies para hindi kayo nagdurusa sa loob ng testing center. Kasama dyan ng confidence building practices para muling bumalik ang inyong tiwala sa sarili. No? Ano gagawin pagka mental block ka, pag nadidistract ka, pag bumabalik yung phobia mo, meron kang fear of failure, mga ganyan. Kasama yan sa ating pinag-aaralan. No? Ang AMV Learning and Development Center po ay tinaguyod natin ng 2022 and ever since we have 400 passers from all over the Philippines. Lahat po ng region ng Pilipinas meron tayong passer. Ang ilan po sa kanila makikita nyo ang kanilang mga larawan. Andiyan na rin po kanilang mga kompletong pangalan at region para ma-inspire kayo na mag-aral sa AMV because you don't have to suffer to succeed. Okay? Punta naman tayo sa Region 1. Ito ng Region 1 natin. Region 1 muna tayo para organized. Okay, sa Region 1 po, lahat ng mga taga Ilocos Sur, Ilocos Norte, taga Lawag, taga La Union and Pangasinan. Kayo po ay kinakailangan magdaan sa online registration via oxys.csc.gov.ph/ROI. Letter I po yan ha. So kung kayo ay meron ng account, mag-login na lang kayo. Pag wala pa, mag-create kayo ng account ngayon na. Mag-create na kayo ngayon. And after nyo mag-create ng account, pupunta kayo sa email nyo. At sa email nyo, i-click nyo yung nakalagay na link. Naka-blue na letters yon. Pag-click nyo ng link na yan, ma-activate yung account nyo. Kasi pag hindi nyo inactivate yung account ninyo, hindi nyo ito magagamit. Hindi kayo makaka-sign in. No? Kasi yung email na yon pinadala yun sa inyo para ma-confirm nila na kaya nyong i-access yung tinype ninyong email address doon. So make sure na ang gagamitin yung email address dyan ay natatandaan nyo ang password and active pa siya. So after nyong i-click yung activation link, it will prompt you to go back to oxys.gov.ph kung saan i-update nyo naman yung profile nyo. So your complete name, yung date of birth mo, and your address. Okay? So kung halimbawa, ngayon kayo gagawa ng account, today is November 16, o magpahinga na kayo pag na-save nyo na yan. Pero pagdating ng November 18, agahan ninyo kasi agawan na yan ng slot para sa testing center. So November 18, magsisimula na po ang agawan, agahan nyo ang gising. Wala silang sinabi na time pero madaling araw mag-try na kayo, no? Pag nakapili ka na ng testing center mo, pwede ka na mag-fill out ng form kung saan para ka nag-fill out ng CS Form 100, nandyan ang educational attainment, nandyan ang certification exam history mo, employment history mo, and so on. No? Pag na-fill out mo na yan, pwede ka nang mag-upload ng scan copy ng iyong accepted ID, yung mga binanggit ko kanina, at saka yung passport size photo mo. So maghintay ka ng ilang araw dahil mano-mano nilang i-review yung nakalagay sa online form mo at yung accepted ID mo and passport size photo kung approved. Okay? So kapag nakita mo na approve yan, so you have to keep watching it on your dashboard sa Oxys, no? Pag nakita nyo nakalagay dyan na approved na yung inyong document, agad-agad mag-schedule kayo ng appointment or pumili kayo ng date kung kailan kayo pupunta sa testing center. Kasi kapag lumipas na ang 24 hours at hindi kayo nakapag-set ng schedule, gagawin nyo na naman yung first step. Kasi yung slot ninyo, mabibigay sa iba. So, pili na naman kayo ng testing center, mag-upload na naman kayo ng ID, and so on. Okay? So, dapat yan, lagi kayong nakaabang sa Oxys. Huwag kayong mag-aabang sa inyong email kasi ang Oxys minsan kapag kasagsagan ng application, hindi na nakakarating agad-agad yung automated nila na mga notification sa email. So, sa Oxys na kayo tumingin. Huwag kayong umasa sa email lang. Right? So, let's say, nakakuha ka na ng schedule. Pag nakakuha ka ng schedule, nakalagay na status dyan for payment. Anyways, meron akong tutorial about this. Share ko na lang later. So, once you're done with this, i-download mo yung nasa Oxys na online form. I-download mo yan at i-print mo. Kasi, hindi tatanggapin sa field office or sa regional office pag ang dala mo ay yung handwritten na CS Form 100. Bakit? Kasi kung Oxys ka, dapat galing sa Oxys ang online form mo. Okay? So, once you have downloaded it, napirmahan mo na siya, ang pirma nyo kasi ay handwritten, hintayin nyo lang yung inyong scheduled appointment at saka kayo pumunta sa
sa field office or regional office kung saan kayo ay magsasubmit ng inyong mga hard copy ng documents. Doon kayo pipirma, magbabayad, at doon kayo bibigyan ng inyong exam stub. At yung exam stub na yan ang dadalhin ninyo sa March 2, 2025 para papasukin kayo sa testing center. How about Region 2? Ang Region 2 po ay wala pang update as of last night. No? Tine-check kasi natin yan araw-araw, hapon-hapon, gabi-gabi. Wala pa po. Pero ang Region 3 po ay nagbigay na ng kanilang advisory. Kung kayo po ay taga-Aurora, walk-in po ang ating application dyan. Any day from November 19 to January 3 except weekends or holidays or until slots last. So, ang Aurora Field Office po ng CSEA may kita nyo sa Barangay Buhangin, Baler. Hindi nyo na po kailangan ng online registration. Pagdating naman po sa Zambales, walk-in din po dyan. Hindi nyo na kailangan ng online registration. Dalahin ang tama at completing requirements sa SMX Olongapo City. Yan po ay nasa 4th level ng SM City Olongapo Central sa Rizal Avenue Extension, Olongapo. 3 araw lang po kayong pwedeng mag-walk-in dyan. Hindi nila sinabi kung anong oras sila magpapapila pero agahan nyo na po dahil 3 days lang. Kung sakaling hindi kayo makakuha ng slot dyan, pwede naman kayo mag-walk-in sa Pampanga. Ang Pampanga po, magpapa-walk-in sila sa Robinson Star Mills pa rin. Yan ay nasa facing the Candaba Gate, Robinson Star Mills, San Fernando, Pampanga. So kung kayo po ay pipila dyan ng madaling araw, doon po kayo sa Star Mills, Pampanga, New Bus Terminal, pumila. Diyan po kayo sa New Bus Terminal, pumila. Okay? So mag-release po sila, mag-process sila from 8 a.m. to 5 p.m. Pero ang pila po dyan, madaling araw. May pumipila dyan ng 2 o'clock, ng 3 o'clock. So kailan po ang pila dyan? November 19 to 22, November 25 to 29, and December 1 to 3 only. So hindi po ito aabot ng January 3. Meron pong mga binibigay na slot dyan starting 8 in the morning. Last time po, yung mga nakapila na hindi na na-process for that day, binigyan pa rin ng number para sa susunod na araw. Sa mga nagtatanong po kung pwedeng mag-file sa regional office sa may maimpis, ang sagot po ay hindi sapagkat ayon sa official advisory ng Pampanga Field Office, sa Star Mills lamang po ang walk-in. And we are assuming that it is because yun pong regional office, busy sila ngayon, nag-aasikaso rin sila ng mga COE applications, yung mga pumasa or mga honor graduate students na humihingi ng kopya ng COE. Okay, kung kayo po ay sa Pampanga, mag-a-apply ang testing centers niyo po kung kayo magpo-prof, either sa Pampanga High School sa San Fernando or sa Don Honorio Ventura State University sa Bacolor. Hindi nyo po mapipili kung saan kayo pupunta. Depende po yan sa discretion ng field office. Kung kayo naman po ay sub-prof, definitely sa Don Honorio Ventura State University po sa Bacolor ang inyong testing center. Sa mga nagtatanong kung ilang slots, hindi po nila sinasabi. Depende po sa field office kung i-reveal nila yan. No? Dito naman po sa Nueva Ecija ay walk-in din po tayo. Meron tayong 4 na filing center. Ang pinakauna po ay SM City Cabanatuan. Yan po ay nasa Barangay H. Concepcion along Maharlika Highway, Cabanatuan City, sa Nueva Ecija. Yan po ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang numbers po, ang priority numbers ay ibibigay sa main entrance ng SM City. So, ang mga dates po dyan para kayo ay mag-walk-in ay November 19 to 22, November 25 to 27, and December 2 to 4, 2024. Kung hindi kayo makakapunta dyan at kung malapit kayo sa General Tino, pwede po kayong sumadya sa General Tino Municipal Gym. Yan po ay isang araw lang, November 22, 2024. Kung kayo naman po ay malapit sa San Jose, ang CSE Field Office po ay nasa Walter Mart, San Jose City. Yan po ay nasa Maharlika Highway, Barangay Malasin, San Jose, Nueva Ecija. And they will process applications from 8 a.m. to 5 p.m. on these dates. November 19 to 22, November 25 to 28, and December 3 to 4, 2024. Okay, so halos match po siya ng nasa Cabanatuan City.
Kung kayo naman po ay nasa Gabaldon o malapit sa Gabaldon, pwede po kayo sa Gabaldon Municipal Gym on December 2. Okay? Sa May Tarlac naman po ay online ang ating registration. Nagsimula na po yan kahapon, pero huwag kayong mag-alala. If you missed it, meron pa naman pong dalawa pang opportunities for you to book your appointments. Okay? So ito po, napakahaba ng peak time link ng Tarlac. So what you can do is take a picture or just scan this QR code para po may direct na kayo doon sa kanilang peak time booking software. Okay? So, November 15 po, nagagawa na sila kahapon. Ang susunod po na chance ninyo to do that is on November 21 para sa mga appointment for 25 to 29. And ang last pong registration ay November 28. Ang pagpipilian niyo pong appointment ay December 2 to 6, 2024. So once kayo po ay nakapag-book na, tandaan niyo ang inyong schedule date at dalahin niyo po yan sa PCDO Conference Room, 5th floor, Tarlac Capitol Center Building, San Vicente, Tarlac City, Tarlac. Pag kayo po ay nakabayad na proseso na yan, kunin niyo na po ang inyong secure niyo ang inyong exam stub at yan ay ipipresent niyo sa testing center. Pagdating naman po sa Bulacan, online din po ang kanilang registration dyan. So, ang link po ay ipapublish pa nila dito sa Facebook page, no? So, aabangan po natin yan. Tingnan natin kung i-release nila today, tomorrow, or on Tuesday. Kasi malapit na po ang November 19. Okay? So, same thing po, yan ay online. Sa wait lang. So, tapos na tayo sa Bulacan, ano? Punta naman tayo sa Region 4A sa Cavite. No? Sa Cavite po, nag-release na sila ng link kahapong alas 9, no, ng umaga. So, sa mga nagtatanong kung mag-release pa sila o mag-open pa sila ng slot, ay hintayin po natin ang advisory ng Cavite Field Office. Although, usually po yan, pag naubos na, ubos na talaga siya. Pero wag po kayo mawalan ng pag-asa kasi pwede pa naman kayong mag-walk-in sa NCR, sa Parañaque, sa Pasay, sa Manila. Pero tandaan niyo po na pag sa NCR kayo nag-file, sa NCR din po ang exam ninyo sa March 2. Okay? So para naman po sa mga swerte na nakakuha ng slots kahapon, kayo po ay pwedeng mag-file sa CSC Cavite Field Office. Yan po ay nasa ating Kapitolyo sa 13. Pwede na naman sa satellite office na nasa 108, number 108 LTO Compound, Palico 4, Imus City, Cavite. Okay? Sa May Laguna po wala pang announcement. Ang Rizal wala pa ring announcement. Pero ang Quezon po meron na. Online po ang kanilang booking. Yung link po ay abangan natin on November 19 dito sa kanilang official Facebook page, which is facebook.com/CSC Quezon Field Office. So, dyan po nila yan ilalagay. Pag nakapag-book na kayo ng appointment, pumunta po kayo sa inyong scheduled date sa CSC Quezon Field Office. Yan po ay nasa City Motor Pool Compound along Dalahican Road, Barangay Ibabang Dupay, Lucena City, Quezon. Para naman po sa mga taga Batangas, online din po tayo dyan. Magkabukod po or separate ang booking para sa professional and sub-professional. Meron na bang link? Ang sagot ay wala pa po. Ano? So, kailan natin makikita at saan natin makikita ang link? I-follow niyo po ang official Facebook page ng CSC Batangas. Yan ay facebook.com/csc.batangasfo. Dahil sa November 19 and November 25, i-release po nila ang link para sa professional level. So, dalawang opportunities lang. And on December 2, i-release naman nila ang link para sa sub-professional level. Pag nakapag-book na kayo, pumunta kayo sa CSC Batangas Field Office. Yan ay nasa Capitol Compound, Kumintang Ibaba, Batangas City. So, kailan kayo pupunta? Kung kayo ay nag-book ng November 19, ang mga option nyo dyan ay November 20 to November 22. Kung kayo naman ay nag-book ng November 25, ang option nyo dyan ay pumunta kayo ng 26 to 28. So kung alin yung pinili nyong date, yung araw na yung kayo dapat pumunta sa filing center. At kung kayo naman ay nag-file ng December 2, nag-register ng December 2, ang punta nyo po sa field office ay December 3. So ihanda nyo po lahat ang inyong mga requirements para hindi kayo
nabibigla. Sa Palawan po ay strictly online sa buong lalawigan. So, kailan po natin makikita ang link at saan natin yan mahanap? I-follow nyo po ang official Facebook page ng Palawan, which is facebook.com/CSC Palawan. I-release po nila ang link ng 8 a.m. on November 19, 5 p.m. on November 22, and 5 p.m. on November 29. Pag may schedule na kayo, pumunta po kayo sa CSC Palawan Field Office sa may Lot 10, Block 7, Santa Monica, Puerto Princesa City, Palawan. Sa mga taga-Oriental, Mindoro naman po ay online din ang ating registration. I-follow niyo po ang kanilang official Facebook page sa facebook.com/CSCFO Oriental Mindoro. I-release po nila ang link ng 6 a.m. Napakaaga, alas 6 ng umaga sa November 19. Ang application dates po na pwedeng pagpilian yan ay November 19 to 21. Mag-post sila ulit ng link ng 9 a.m. on November 21 para naman sa mga gustong mag-apply ng November 25 to 28. Mag-post ng link sa November 28 para naman sa mga gustong magpa-process ng application from December 2 to 5. At mag-post na naman sila ng link, I think this is for the last time, on December 5 para sa mga gustong mag-apply from December 16 to 19, 2024. Pag may booking na kayo, dalhin niyo po yan sa CSE Oriental Mindoro Field Office. Yan ay nasa Barangay Santa Rita, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. So meron pong slots na in-advise ang Oriental Mindoro. 200 slots lang po sila every day. Okay? Paano naman yung Occidental Mindoro? Walk-in lang po tayo dyan. So pwede tayong pumunta sa field office. Sa San Jose Gymnasium, pwede rin tayong pumunta sa Siburan Hall. So sa Mindoro Field Office, nandyan sila ng November 19 to 21 and December 3 to 5 only. Yan po ay nasa Hidalgo Street, Barangay 7, San Jose Occidental, Mindoro. Sa mga malapit sa San Jose, pwede kayong pumunta dyan from November 26 to 28 sa San Jose Gymnasium. At sa mga malapit sa Sablayan, pwede kayong pumunta sa Siburan Hall from November 26 to 28, 2024. Sa mga taga-Romblon po ay online din tayo. Abangan niyo po ang link sa official Facebook page ng Romblon, which is facebook.com/CSCFO Romblon sa November 19. So wala silang binigay na oras. Kapag meron na kayong appointment, dalhin niyo po ang mga requirement ninyo sa CSC Palawan. Sorry, Romblon to. So dapat Romblon to ha. My apologies. So pumunta kayo sa CSC Field Office ng Romblon. Okay? Para sa mga taga Marinduque, pumunta po kayo, mag-follow kayo sa kanilang official Facebook page. That is facebook.com/CSC Marinduque FO. Yan po ay i-release nila ng November 19. Wala rin silang sinabing date, so kahit madaling araw po, mag-check na kayo. Mabilis pong maubos dyan. At pag meron na kayong appointment, dalhin niyo po ang requirements sa CSC Marinduque Field Office. Yan ay nasa Provincial Government Compound, BOAC, Marinduque. Sa Region 5 po ay online tayo. Magsisimula po ang ating online booking ng 8 a.m. sa November 18, 2024. At dalahin niyo po ang inyong kumpletong requirement sa napili ninyong filing center. Okay, so bago tayo pumunta sa Region 6, ang scope of examinations at pag-aaralan po natin sa ating 3-month review ay clerical ability, no? Para sa mga magsa-subprof, analytical ability para sa mga magpo-prof. So sa clerical, napakadami pong items ng filing, spelling, or alphabetization or indexing. Sa analytical ability, nandyan ang word analogy, logical reasoning, identifying assumptions, drawing conclusions, data interpretation, and logic such as syllogisms. Okay? So pareho po yan na merong math, basic operations, number sequencing, and solving word problems. Parehong may English-Filipino, verbal ability, katulad ng vocabulary, grammar and correct usage, reading comprehension, paragraph organization. Pareho ding merong general information such as Philippine Consti, RA 6713, Peace and Human Rights Policies and Environmental Management and Protection. Pero meron akong update. May napapansin ako sa mga nire-release na advisory ng Civil Service Commission field offices. Pag tinitignan ko yung sinusulat nilang scope of examination,
Ang nilalagay lang nila sa math ay dalawa, basic operations and solving word problems. Wala pong nakalagay na number sequencing. So ang gagawin po natin dyan, tatawagan natin yung mga field offices just to check or make sure na hindi ito typographical error, talagang hindi na nila isasama ang number sequencing. So hintayin po natin ang update dyan. Hello kay Lloyd. Sabi niya, good morning po ma'am. Ask ko lang po sana kung saan makakakuha ng application form po. Lloyd, mag-PM ka, bibigyan kita ng link para sa free copy ng CS Form 100 version 2023. Okay, so tuloy tayo, pumunta tayo sa Aklan, sa Region 6. Hello sa mga nasa Boracay. Naku, nakakamiss sa Boracay. At hello po sa mga kamani ng CSC Field Office sa Aklan. Napakasisipag po ninyo. Ganon din sa Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, and Negros Occidental. Teka muna, hindi ko nabanggit ang mga probinsya kanina sa Region 2. Sorry naman po. Sa mga taga Region 2, sa mga taga Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, mag-iingat po kayo at mukhang dyan na naman nahagupit ang bagyong Pepito. Wala pa pong announcement ang regional office. Abangan po natin yan starting Monday. Okay? At punta tayo ngayon sa CSC, Region 6. So, puro Region 6 naman ang pupuntahan natin ngayon. Sa Aklan po, meron silang face-to-face or walk-in dyan sa may kanilang field office on November 19, 20, 26, 28, and 29. Okay? Sa November 21, sila naman po ay nasa DepEd Aklan Old Division Office. Yan po ay nasa Kalibo. On November 25, sila po ay nasa Aklan State University New Washington Campus. And on November 27, sila po ay dadayo sa Aklan State University Ibahay Campus. So dyan po kayo pwedeng mag-file, dalhin nyo ang tama at kompletong requirements para makakuha na kayo ng slot. Okay? At syempre, mag-enroll kayo sa EMV para kasama kayo sa hashtag pasado sa Agosto. Hello sa mga taga-Antique. So meron tayong 5 pwedeng puntahan dyan. Una po ang CSC Antique Field Office. Pwede kayong pumunta dyan anytime or any day from November 19 to January 3 except weekends and holidays or until slots last. Pwede rin kayong dumayo sa UA Tario Lim Memorial Campus. Yan ay nasa Tibiao, Antique. Pwede kayong pumunta on November 19 and 20. Sa may Libertad Municipal Gym naman, sa Libertad Antique, nandyan po ang CSC ng November 26 and 27. Sa Robinsons Antique, nandyan sila ng December 2 to 6. Ang Robinsons Antique ay nasa San Jose de Buenavista, Antique. And lastly, sa mga taga Sibalom, pwede po kayong pumunta sa University of Antique Main Campus on December 11 and 12. Paano naman sa Capiz? Siyempre po, walk-in din at napakasipag ng mga taga Capiz. Isipin nyo, 8 ang kanilang filing centers, mobile filing centers. Unahin natin ang Pilar Municipal Hall. So lahat po ng schedule 9 a.m. to 3 p.m. So Pilar Municipal Hall, nandyan sila ng November 20. Sa Capsu Pontevedra, nandyan sila ng November 22. Mambusao Gymnasium, November 25. Sa Tapas Gymnasium, November 28. Cuartero Municipal Hall, sa November 29. Capsu Sigma, on December 3. Capsu Main on December 4, and Robinson's Place, Rojas on December 4. Hello sa mga taga-Guimaras. Tagmangga na ba dyan? Hello nga pala sa CSC staff ng Guimaras. Napaka-friendly po nila whenever we call them over the phone to check or clarify things about the application. So, meron po silang ibibigay sa inyo na 4 na option. So, pwede kayong pumunta sa CSC Guimaras Field Office. Yan ay nasa San Miguel, Jordan, Guimaras. They operate from 8 a.m. to 5 p.m. Pwede kayong pumunta dyan from November 19, 2024 to January 3, 2025 except holidays and weekends or until slots last. Actually po, ano sila, very welcoming, no? Sabi nila, kung taga Iloilo kayo, kahit anong probinsya kayo, pwede kayong dumayo ng Guimaras, sabayan nyo na ng pasyal. Kasi mag-ferry kayo dyan eh. Okay? Pwede rin kayo pumunta sa San Lazaro Municipal Hall. Ang operating hours nila dyan, 9 a.m. to 3 p.m. So November 26 only. Okay? Pwede rin naman sa Guimaras State University Buena Vista Main Campus from 9 a.m. to 3 p.m. on December 4, 2024 only. Or sa Guimaras State University Buena Vista Mosqueda Campus, 9 a.m. to 3 p.m. on December 11, 2024. Paano ang Iloilo? Ang Iloilo, syempre, hindi magpapakabog. Ang dami nilang filing centers. Congratulations in advance po. I'm sure this is going to be another successful
event for CSE Iloilo Field Office. So simulan natin ha. Sa may SM City Cyber Zone, no, sila ay nandyan ng 10 a.m. to 6 p.m. Ang haba, no? 10 a.m. to 6 p.m. ng November 19 hanggang November 21. Okay, 2024 yan. Doon siya na po sa typographical error natin dyan. So, ang SM City Cyber Zone ay nasa third floor ng North Point SM City. Pwede kayong pumunta sa Northern Iloilo State University sa may estancia Iloilo, 9 a.m. to 3 p.m. November 26, 2024. Another venue would be Northern Iloilo State University in Sara, Iloilo, 9 a.m. to 3 p.m. November 27, 2024. Northern Iloilo State University in Ahoy, Iloilo, 9 a.m. to 3 p.m. on November 28. So, sunod-sunod sila, no? Pwede kayong pumunta sa Leon or Leon Municipal Gym sa Leon, Iloilo, 9 a.m. to 3 p.m. December 4, 2024. Sa UP Visayas, sa may Miagao, Iloilo, nandyan sila 9 a.m. to 3 p.m. on December 5. Sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, sa may Poblacion Site, Barotac, Nuevo, nandyan sila ng 9 a.m. to 3 p.m. December 9, 2024. Sa Carles Municipal Gym, pwede kayong pumunta dyan. Sa Carles Balasan Road, Carles, from 9:30 in the morning until 3 p.m. December 10, 2024. Sa may Kalinog Temporary Municipal Hall, nandyan sila 9 a.m. to 3 p.m. on December 11, 2024. Sa may City of Pasig Arena, sa may F. Palmares Street, Pasig, nandyan sila ng 9:30 a.m. to 3 in the afternoon ng December 12, 2024. Sa may Banate Municipal Hall, sa may Badilla Street, Poblacion Banate, nandyan sila ng 9:30 a.m. to 3 p.m. ng December 17, 2024. And sa SM City Iloilo, nandyan sila sa may Cyber Zone, 3rd floor, North Point, 10 a.m. to 6 p.m. pa rin, January 2 and January 3, 2024. Pero ang Negros Occidental po ang kabukod tanging online ang registration sa buong Region 6. So, kahapon po, alas 12 ng tanghali, sila po ay nagsimula na ng kanilang online registration gamit ang Google Forms. So ito po yung kanilang link. Medyo madaling tandaan. So pwede nyo na lang yung i-type manually. sites.google.com/view/cscppt-negoc with 2 C's. At pag nakakuha na kayo ng appointment, nakapili kayo ng inyong filing center, from November 19 to 22, pag yan ang nakuha ninyong schedule, ang dala ninyo ng inyong mga documents ay sa may CSE Field Office ng Negros Occidental. Yan ay nasa Abad Santos Street, Barangay 39, Bacolod City. Kung ang nabook nyo naman ay November 25 to 29, 9 a.m. to 5 p.m. po yan, pupunta kayo sa SM City Bacolod North Wing, 3rd level, Rizal Street Reclamation Area, Bacolod City. At kung kayo ay nakapag-book ng December 2 to January 3, ang operation po nila ay 8 a.m. to 5 p.m. sa may CSEFO Negros Occidental, sa may Abad Santos Street, Barangay 39, Bacolod City. So yan po yung para sa Region 6. Pumunta naman tayo sa Region 7. Hello po sa mga taga Cebu, Bohol, Dumaguete, and Siquijor. Dahil po sweldo kahapon, naka 50% discount po ang ating 3-month CSE review. Nag-orientation po at nagsimula na ang modular activities nito noong October 22. Pero po ang ating Zoom sessions ay nag-start noong November 5. Recorded po yan, so pwede pa kayo makahabol sa ating math and English related discussion. So yan po ay 2,000 pesos per month. Pero ngayon, naka 50% discount siya. It's only 999 pesos per month. Meron tayong 10 Zoom sessions every month. So that's Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Pag weeknights po, ang ating schedule ay 7 p.m. to 9 p.m. At pagka naman Sunday, it is 4 p.m. to 6 p.m. For the first 2 months, ang pag-aaralan natin kapag weeknights ay puro English. English reading, English vocabulary, English grammar. Ano po, and English reading comprehension. Pagdating naman ng Sunday, ang focus natin ay mathematics. And on the 3rd month, dyan na po hahalo yung specialization natin para sa mga sub-prof. Meron na tayong clerical operations, which include filing, indexing, spelling, and alphabetization. At meron na rin tayong mga sessions on analytical ability para naman sa mga prof. Yan po yung
verbal analogy, data interpretation, identifying assumptions, drawing conclusions, and logic. So sa Region 7 po ay OXIS ang ating gagamitin. So kung wala pa kayong account, gumawa na kayo ngayon. The link or the site is oxis.csc.gov.ph/ROVII. So once naka-register na kayo, i-click nyo yung activation link sa inyong email. And once you do that, i-update nyo ang profile nyo sa OXIS. Pagka-update ninyo, maghintay kayo ng November 17, which is tomorrow. Starting tomorrow, agawan na po ng testing center. So pag may nakita kayong available na testing center, halimbawa kayo ay taga Cebu, so pag may nakita kayo, i-book, kunin nyo na yan. And the next step is going to be for you to fill out your online form. So para siyang online version ng CS Form 100 kung saan tatanungin ka niya ng iyong educational background, ng iyong work history, ng civil certification exam history, mga honor degree kung meron ka man, and so on. Once nagawa mo yan, i-upload mo na yung scan copy ng iyong accepted ID at ng iyong passport size photo. You will have to wait a couple of days to a few days before you hear back from them. Abangan nyo lang po lagi ang OXIS dashboard at wag ang inyong email. Kasi pag yan ay approve na, pwede na kayong pumili naman ng filing center at mag-book ng schedule. Pag nakabook na kayo ng schedule, i-download at i-print nyo ang online form, pirmahan, at yan po ang bibitbitin ninyo along with a hard copy of your other documents sa napili ninyong filing center. Okay? So, tandaan nyo po, pag kayo ay nag-OXIS or e-services ng CSC, hindi po nila tatanggapin pag blankong CS Form 100 ang ginamit ninyo. Dapat po yung online form na printed copy ang inyong gagamitin. Ang Region 8 po sa mga taga Samar, taga Leyte, wala pa pong announcement. Although ang Region 9 po ay nagbigay na ng kanilang advisory. So on Monday po, 10 a.m., no, i-release po ng Dipolog. Okay, actually itong Facebook page na Dipolog, temporary lang po ito na page ng Region 9 kasi po yung Facebook page ng Region 9 ay na-take down ng Meta. Kaya po nakikigamit muna sila, nakiki-announce muna sila dito sa facebook.com/CSC Dipolog. So dyan nyo po aabangan kung anong link ang dapat gamitin para makapag-book kayo ng appointment sa Zamboanga, sa Region 9. Okay? So yan po ay starting 10 a.m. on November 18, Monday. So pag may nakuha na kayong appointment, ito po ang options nyo. Pwede kayong mag-file sa Zamboanga City sa may KCC Mall de Zamboanga from 9 a.m. to 4 p.m. Pwede kayo sa Pagadayan City, CSC Field Office from 8 a.m. to 5 p.m. Pwede rin naman po sa Dipolog City Field Office sa may Zamboanga del Norte, 8 a.m. to 5 p.m. Ito pong sa may Sibugay, kung dyan po kayo mag-exam ay wala pong online registration na kinakailangan. Mag-walk-in lang po kayo sa may IPIL, Zamboanga, Sibugay. At ipaprocess na po ang inyong application. Ang Region 10 po, katulad ng Region 1, ng CAR, ng Region 7 at Region 8 ay OXIS. Ang pinagkaiba lang po niyan, yung URL ng Region 10 ay oxis.csc.gov.ph/ROX. X kasi 10 yan, di ba? So go through the entire process and then mag-abang po kayo ng 8 a.m. ng November 19. Kasi dyan po sa 8 a.m. ng November 19, magsisimula ang agawan para sa testing center. So ang Davao po, dati may walk-in sila, no? Pero ang Davao ay nagpapa-online registration na rin sa CSC eServe system. Yan po ay magsisimula ng 8 o'clock ng November 18. So that is a Monday. So ang link po niyan, mag-register na kayo ngayon, gumawa kayo ng account. https://services.csc.gov.ph. Okay? So gumawa na po kayo ng account dyan sa may Region 11. Gumawa na kayo ngayon and make sure that you can sign into your account. And then makipag-agawa na po kayo dyan starting 8 a.m. on Monday, November 18, 2024. So i-print nyo po yung inyong eServe CS Form 100. I-print nyo ng back-to-back. Tapos po pirmahan ninyo. Dali nyo sa field office kung saan kayo or regional office kung saan kayo mag-submit ng document. So nasa ng filing centers natin?
Pwede po sa regional office sa Ecoland Drive, Matina, Davao City. Pwede sa may Davao de Oro Field Office, yan ay nasa Nabunturan, Davao de Oro. Pwede sa Davao del Sur Field Office na nasa Barangay Aplaya. Pwede rin po sa Davao Oriental Field Office sa may Dahican, City of Mati. Or sa Davao del Norte, yan po ay nasa NCC Mall, National Highway, Tagum City. So pakitandaan po, pag pumunta kayo sa ibang date aside from your appointment schedule or scheduled appointment rather, hindi po ipoprocess ang inyong application and you will have to start over kung sakaling lumampas na, no? Hindi rin po pwede na magka-file kayo sa Ecoland pero pupunta kayo sa Nabunturan. Hindi po pwede yun. Dapat kung saan kayo nag-file, doon po kayo pupunta. Okay? Huwag din rin po kayong magdadala ng blanco na CS Form 100 na handwritten kasi hindi po nila yan tatanggapin. Dapat, ang gagamitin niyo po yung galing sa services.csc.gov.ph. Bawal din po ang multiple bookings and creating multiple applicants in one eServe account. Sa Region 12 po, OXIS procedure pa rin, pero ang URL po nito ay ROXII. At ang unahan po ng testing center, hindi sinabi ko ng oras, pero November 19, 2024. So gumawa na kayo ng account para hindi nyo na yan problemahin pagdating ng November 19. Sa Caraga po ay online sa lahat ng lalawigan. Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, sa may Siargao, Dinagat Islands. Yan. So, sa Butuan City, ganyan. So, online po lahat. Wala pa pong announcement na mag-walk-in sila sa Siargao o sa Dinagat. So, online po siya as of now. Abangan po ninyo ang link for the online registration at 10 a.m. on November 19 sa official Facebook page ng Caraga, which is facebook.com/csccaraga13. Okay? Tapos, pag nakapag-book na kayo, dalhin nyo sa inyong chosen filing center. Sa CAR naman po, ay OXIS pa rin tayo, pero ang URL niya ay oxis.csc.gov.ph/ROCAR. At ito po ay nagsimula na kahapon. So, pwede pa kayong humabol. Sa Cotabato City naman ay walk-in tayo sa may CSC Cotabato City Field Office sa may Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. It's gonna run from November 19 to January 3, except holidays and weekends or until slots last. So, ang paalala po ng BARM, bawal po ang next day or to follow na mga kulang. So, halimbawa, ang passport photo ninyo mali. Hindi po nila tatanggapin yan kung ihahabol nyo. No? So, ayusin nyo na po yan. Sundin nyo ang guidelines ng mga requirements. Bawal din po yung kayo ay maglilipat ng slot sa ibang aplikante. Sa Iligan naman po para sa Lanao, online po tayo dyan. Ang slot po ay nandito na, yung URL. So pakicopy nyo na lang po yan. And magsisimula ng 9 a.m. ng November 19. Dalhin nyo po ang inyong mga requirements sa inyong mapipili na filing center. Sa Tawi-Tawi naman po ay online din tayo. Ito po yung URL or pwede nyo namang i-scan na lang yung QR code. Magsisimula po tayo dyan mag-register ng 9 a.m. on November 19. Sa may Holosulu ay online din po. Magsisimula naman siya ng November 18. Yung link po ay i-share nila sa official Facebook page ng BARM, which is facebook.com/cscfobarm. Okay? At ang atin naman pong mga requirements, uunahin natin yung CS Form 100. Okay? So, kung kayo ay mag-walk-in, o kung ang inyong online registration ay Google Forms lang or picktime.com lang, calendly.com if that's the case, pwede po kayong magdala ng blank copy ng CS Form 100 version 2023. Magbitbit kayo ng isang original and isang copy, photocopy ng accepted ID, 4 na kopya ng passport size photos, at yung 500 po na pangbayad natin. Remember, kung wala kayong date of birth na nakikita sa inyong accepted ID, magbitbit kayo ng original and photocopy ng inyong PSA authenticated birth certificate. So, passport size photos, ang dahil po nagkakamali. Ito po dapat yung tandaan. Number 1, dapat po identical ang copies. Number 2, white background. Number 3, colored ang print. Number 4, photo paper gamitin, hindi bond paper, Oslo paper, concrete paper. Next, dapat po taken
within the last 3 months. Next, neutral facial expression. Hindi kailangan nakangiti kasi nag-wrinkle up, ano? So, hindi nakikita yung neutral expression ng ating mukha. Bawal po ang eyeglasses or contact lens. Bawal ang face mask, accessories, or jewelry. So, wag kayong maghikaw, wag kayong mag-piercing hanggat maaari. No eyeglasses also. So, sa mga nagtatanong, pwede bang mag-makeup? Pwede po. Wag nyo lang tatakpan yung mga identification marks nyo katulad ng mga nunal, mga birthmark, mga scar. Wag nyo pong tatakpan yun. So, katulad ni Ma'am Ferlyn Dainel Ortega ng Caraga, maraming salamat po sa sample picture na to. Meron siyang lip tint, meron siyang very light makeup, no? Pero hindi naman kinukonceal yung totoo niyang face identification. Okay? Dapat po kita parehong tenga. May nagtanong sa akin kanina, okay lang po ba kung hindi nakikita lahat yung tenga? Kailangan po kita pareho yan. Kung may matatakpan man, dapat sobrang liit lang. Katulad nito, actually dapat pero dapat konting maliit lang yung natatakpan. Ano? Do not show your teeth. Dapat yung name tag nyo ay handwritten. It shows your full name at saka yung signature ninyo. And yung signature ninyo ay hindi digitally edited. So tandaan ninyo, dapat hawak nyo yan habang kayo ay kinukunan ng litrato. And make sure ganyan kayo kalapit sa camera. Wala masyadong space sa taas. Konti lang ang space sa magkabilang side. At yung baba, napakalapit po sa ating name tag. Kasi kapag malayo kayo sa picture, katulad kung nasaan ako ngayon, no, ganyan kaliit yung itsura nyo sa inyong passport size photo, hindi po yung tatanggapin. Dapat malapit, no? Hindi naman putol yung ulo. But anyways, you get my point, ha? Ano mga accepted IDs natin? LTO, Barangay, National, PRC, Passport, SSS, GSIS, UMID, PhilHealth, BIR or TIN, Pag-ibig, PWD, Solo Parent, Senior Citizen, HTMF, Voter's ID or voter certification, NBI clearance or police clearance, company ID, school ID, or Seaman's book. Yan po yung mga accepted IDs natin. Ang CS Form 100 na blanco, version 2023, dapat hindi na po tatanggapin ang CS Form version 2016. So magkabukod na po yan, may pang prof at mayroong pang sub-prof. I-print nyo po yan sa long bond paper, pwedeng black, pwedeng colored ang ink. Ang size po ng papel nyo dapat ay 8.5 inches by 13 inches. Sa settings po ng printer ninyo, make sure na piliin ninyo ang custom. Huwag niyong piliin ang legal kasi ang legal ay 14 inches. Masyadong mahaba. Mapuputol ang print nyo. Okay? Piliin niyo ang custom at i-type ninyo ang size na 8.5 inches wide and 13 inches long. Okay, so that wraps up our announcement. Napakaba ng announcement natin kasi kinover natin buong Pilipinas. So yan po ay public service ng AMP Learning and Development Center para sa inyong lahat. So hello po sa muli sa mga inaalagaan natin sa mga GC, sa mga VIP ko ng mga estudyante sa batch 3A. Sila po ay 5 buwan na naghahanda. Nagsimula silang mag-aral noong September 2 pa. No? Hello po sa inyo at sa batch 3B, ongoing pa rin ang enrollment niyan. Nagsimula sila mag-Zoom noong November 5, pero ang modular activities po nagsimula na noong October 22. Okay, sa mga gustong humabol, mag-PM kayo ngayon sa AMP Learning and Development Center para makakuha kayo ng 50% discount. So from 2,000 per month, it is down to, it is down to 999 pesos per month. Okay? So, mag-PM po kayo ngayon at i-type nyo ang 999 para yan lang ang babayaran nyo every month. So, you're saving 3,000 pesos already. So, tandaan nyo po, ito pong ating 999, hindi pa po kasama ang final coaching course dyan. Meron ba tayong time for final coaching? Of course, kailangan yan. Ang final coaching course natin, gaganapin natin from Feb 10 to Feb 28. 3 linggo yan, 15 days, 7 p.m. to 9 p.m. Gabi-gabi tayo magkita, Monday to Friday, susuyurin natin lahat ng pinag-aralan for the past 5 months. Para lahat ng mga estudyante natin na nag-5 months, nag-3 months, nag-2 months, kasi meron tayong i-open na 2-month review. At yung mga hindi nakapag-enroll ng long-term na review natin, pwede kayong mag-final coaching pa rin. Ano? By the way, ang final coaching natin ay 3,000 pesos. Pero today, nakasale siya, it's only 2,000 pesos. Yung final coaching natin, 15 Zoom sessions, 2 hours each, so that's 30 hours. Ano? Kompleto yan, may recording, may materials, may motivation, at saka kasama natin yung mga passers natin in the past
para meron kayong mga inspiration bukod sa akin. Okay? So mag-PM na kayo ngayon sa AMV Learning and Development Center para lumakas ulit ang inyong loob. Kung hirap na hirap kayong mag-self-study noon, ibig sabihin, hindi yan ang learning style nyo. There's nothing wrong with you, it's just not your style. Let us help you, and we're looking forward to helping you and seeing you finally pass the CSE PPT, prof man yan or sub-prof, because you deserve the best. And most importantly, you don't have to suffer to succeed. Maraming salamat po sa inyong lahat. Onward, forward, and upward. Sana kasama na kayo sa hashtag Pasado sa Marso. Magandang umaga po sa inyong lahat.